mga ka-brother, ka-sister, dito po pag-uusapan natin sa Word of God. Promise from God I will. Fight for you, Exodus chapter 14 verse 14. Ito po, babasahin ko mga ka-brother, ka-sister. Sabi po dito sa Exodus chapter 14 verse 14, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag kayo lamang. Ibig sabihin, ano mang pinagdadaanan natin sa buhay, which is pumanatag tayo. Kasi ipagtatanggol tayo ni Yahweh. Maliwanag po dito sa Exodus chapter 14 verse 14. Ito po. Pangalawa po, always love you. 1 John chapter 4 verse 9 to 10. Babasahin ko po mga ka-brother, ka-sister. Ito po. Ito po, babasahin ko. 1 John chapter 4 verse 9. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, ibig sabihin, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na isinugo niya sa mundo ang kaisa-isa niyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, maliwanag po rito sa 1 Juan chapter 4 verse 9, isinugo ng Diyos ang kanyang inihayag na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So meaning to say, mula noon at hanggang ngayon, inihayag na ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. So maliwanag po dito mga ka-brother, ka-sister, no? Kung nag-worry mo tayo, so sa papaanong paraan na inihayag ng Panginoon ang kanyang pag-ibig. So maliwanag po rito, inihayag na ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan na isinugo niya ang kaisa-isa niyang anak dito sa mundo upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ayun po, maliwanag po rito. Tapos, ito pa po, babasahin ko po. Provide for you. Mateo chapter 6 verse 31 to 33. Babasahin ko po. Ito, sabi dito sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Meaning to say, tayo bilang tao, dahil nasa flesh pa tayo, so lahat tayo naghahangad tayo ng mga bagay na magagandang bagay para sa ating pamilya. So hindi tayo naghahangad para sa sarili natin. Hindi naman po masama maghangad ng bagay na material things kasi kailangan natin yung kaya tayo nag-work. So, sa paghahangad natin, dapat, dapat hanapin mo, unang-una po, kung kaya natin gawin at gampanan. Ito po ay hindi sa pilitan ng kahit na sino, which is, karapatan natin sumunod sa dakilang amang nasa langit. Bago muna lahat ng mga pangarap natin, ibig sabihin, hanapin muna natin ang kaharian ng Panginoon at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So, maliwanag po rito sa Mateo chapter 6 verse 33 po, mga ka-brother, ka-sister. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang, kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So, napakabuti ng Panginoon. Sabi nga rito, dito sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So meaning to say, hanapin muna natin ang kaharian ng Panginoon at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa atin. So wala na tayong hahanapin. O maliwanag ko dito mga ka-brother, ka-sister. Ito pa po, babasahin ko. So dito po sa
keep my words. Dito po sa number 23 chapter, dito po sa keep my words, number 23 verse 19. Ito po, babasahin ko mga ka-brother ka sister. Ito po sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, ang sabi po rito sa Word of God, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni masinda. Take note, sa kanila sapagkat, maliwanag po, ang Panginoon mong Diyos ay humayo kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. So meaning to say, once na humahayo tayo, mapa face to face or mapa online, wag tayong matakot. Kasi sabi nga rito sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, maliwanag po rito sa Word of God, sinabi po ng Panginoon, kayo'y magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot ni masindak sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayo kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan. Yun nga po, kasi minsan tayo bilang Kristiyano, no, instead na mag-ingay tayo sa social media o sa personal, minsan wag na po tayo magtaka kung nangangaral tayo, binabash tayo, nakakarinig tayo ng negative, which is anormal lang po yun. Kasi nung panahon ni Jesus Christ, yung pinadala siya rito ng amang nasa langit sa lupa, so nangaral din